Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa Midweek Online Service. Ako po si Sis Mary Ann ng River of God Revival Church. Sama-sama po tayong makinig ng pagsambang awitin para sa ating Panginoong Diyos na buhay. I will soar with you above
Sige po, tayo po ay dumako para sa ating banal na salita. Pero bago po yun, tayo po ay mananalangin muna. Panginoong Diyos, salamat po sa pribilehiyo na ito, Panginoon Lord God, na ako po ay magbababa ng iyong mga banal na salita. Ang dalangin ko, Panginoon, yung wisdom and knowledge na ibibigay mo po sa akin, Panginoon Lord God. I-guide mo po ako, Panginoon, upang aking masambit lahat ng mga salita na gusto mo pong sabihin, Panginoong Diyos. Salamat po. Ito po ang aking samot panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So tayo po ay dumako na sa ating banal na salita na matatagpuan po sa Marcos 4 verse 35 to 41. Jesus ang bagyo. Kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon. At ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Amen, hallelujah. So nag-umpisa yung pangyayaring ito na sinabi ni Jesus sa mga alagad na tumawid sa ibayo. Habang sila ay naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. At ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at halos mapuno na ng tubig. Nakita na lamang nila si Jesus na natutulog. Para sa mga alagad, sila ay binabaliwala sila ni Jesus. Nang mga oras na yon, bumangon si Jesus at sinaway ang malakas na hangin. So sinabi niya sa hangin, tigil. At sinabi rin niya sa lawa, tumahimik ka. So madalas, nagdududa tayo. Andoon po yung doubting spirit natin. Nawawalan po tayo ng pag-asa. So maiyang tulad ko ito sa bagyo ng ating buhay. Na madalas inaalaw ni Lord na maranasan ng storm na to para lumakas po tayo at maniwala po tayo sa Kanya na habang lumalakad tayo at naniniwala po tayo, alalahanin po natin na kasama natin ang Panginoong Diyos. So sa mga bagyo na ito, dito nasusubok ang ating pananampalataya. Ang gusto ng Diyos, makita kung gaano po tayo katatag sa mga sitwasyon, sa mga problema, at sa mga trials ng ating buhay. Ang kailangan lang po natin, yung pananampalataya natin sa Kanya. Ang sabi nga po sa Santiago 2:26, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. So ang ibig sabihin po dito, sinasabi ng nating pananampalataya na tayo, pero pagdating sa mga problema, sa mga unos ng ating buhay, andun po yung panghihina natin. So ang kailangan natin, tumatag tayo sa mga pagsubok unos ng ating buhay. Kung iniyak na natin sa Panginoong Diyos ang mga ito, bigay na lang po natin sa Kanya. At siya na po yung bahala. Siya na po yung bahala sa mga problemang ito. So mayroon po akong 3 bagay na kailangan nating alalahanin pagdating ng mga bagyo ng ating buhay. Ang una po dito yung faith natin, yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga po sa Hebreo 11:1,
Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Dapat po andoon po yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos. Kahit hindi po natin nakikita yung mga mangyayari, aasa tayo sa ating Panginoong Diyos. So ang pangalawa dito, yung trust o tiwala natin sa Kanya. Sabi nga po sa Kawikaan chapter 3 verse, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Huwag tayong magduda. Tiwala tayo kay Jesus, higit lalo sa bagyo ng buhay natin. Siya lamang po yung aasahan natin at wala nang iba. So kailangan po nating ipagkatiwala sa Panginoong Jesus ang lahat-lahat. So ang number 3 po, yung hope o yung pag-asa. Matatagpuan po natin sa Romans 8:24-25. Ang sabi po dito, naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi yung matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin ng buong tiyaga. Di po ba? So, aasa tayo, yakapin natin yung mga pangako ng ating Panginoong Diyos sa atin. Alalahanin natin na kasama natin siya. Di po ba? So ang ko rito, halimbawa na lamang sa aking buhay, sa aming buhay, na madalas dumadaan sa mga pagsubok, sa mga problema, araw-araw. Araw-araw, pinanghihinaan din po ako. Pero lagi nating iisipin na andyan lang ang Panginoong Diyos. Sabi nga po, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Magtiwala lamang tayo sa Kanya na ang mga bagyo ito ng ating buhay, mapagtatagumpayan natin na kasama siya. So ang pinaka-conclusion ko po rito, magpatuloy pa din sa buhay kahit na dumaranas tayo ng maraming bagyo para po makarating tayo sa promised land. Alalahanin natin na sa mga bagyong ito, naroon si Jesus. Kasama natin. Ang mahalaga po yung intimacy natin sa Kanya upang makasumpong po tayo ng kapayapaan ng puso't isipan na habang ang mga bagyong ito na humahampas sa atin, magtiwala lamang po tayo kay Jesus na patitigilin niya ang mga bagyong ito at patatahimikin niya ito. Gaano man kalakas ang bagyong ito, gaano man ito humampas sa atin, manampalataya tayo, magtiwala, at magkaroon po tayo ng pag-asa. At mamamangha na lamang po tayo kung paano kikilos ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. To God be all the glory. Salamat Panginoong Jesus sa mga salita mo, Panginoon, Lord God. Salamat sa mga bagyo ng buhay, Panginoon, na lagi ka namin kasama, Panginoon, Lord God. Lagi mo kaming tinatawid, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name
every stronghold, shine through the shadows, burn